Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Ipinaliwanag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi naghahanap ng gulo ang Pilipinas matapos alisin ng PCG ang floating barrier na inilagay ng China sa Scarborough Shoal. Kitang Pangulo, patuloy na ipagtatanggol ng Pilipinas ang karapatan nito sa teritoryo at pangangalagaan ng kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda sa lugar. Patuloy din aniya na iiwas sa gulo at paggapit ng mainit na salita ang gobyerno, pero mananatiling matibay ang gagawing pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas. Naibalik na ang website at member portal ng PhilHealth. Sa isang statement, sinabi ng PhilHealth na nasa final certification na sila upang ganap ng maibalik ang kumpletong online system ng website. Muli ding tiniyak ng PhilHealth sa publiko na ligtas ang kanilang database. Tuloy din ang serbisyo ng PhilHealth sa lahat ng kanilang mga miyembro sa kabila ng nangyari noon na hacking incident. Samantala, alamin natin ang ibang balita kay Julius Pacot ng PTV Davao. Mayong adlaw, 55 ka mga motorsiklo ang nadawat sa Davao City Police Office gikan sa lokal nga panggamhanan sa Davao City. Ang blessing og turnover sa mga bagong motorsiklo gipahigayon Miyerkules sa hapon, Setyembre 27, 2023. Gipangunahan kini ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Ang matag motorsiklo nagkantidad og kapin 70,000 pesos. Tulo ka mga motorsiklo ang nadawat sa 16 ka mga police station sa syudad, uban pang unit sa DCPO. Sumala pa ni DCPO Director Police Colonel Alberto Lupas. Dako kining tabang aron mas mapahugtan pa ang seguridad sa dakbayan, pinaagi sa police visibility. Makatabang usab kini sa pagrombo sa mga otoridad sa mga hilit nga lugar nga dili masulod og sakyanan. Ang mga motorsiklo kabayan sa pag-reactivate sa DCPO sa police habal-habal. Kay kabalom tas Davao daghang kay may iskinita. So mao ni ato ang gamiton sa pag-maintenance sa ato ang peace and order o dala na ni tanan PCR activity, intel works, operation. So magamit yun nato ni sa inadlaw nato police visibility ana. Samtang giawhag sa Technical Education Skills Development Authority kung TESDA Region 11 ang mga gustong eskwela silang tulungan nga dili na magduha-duha busa adunay mga scholarships alang kanila. Kung asa mas ni daghan og abot ang ilang mga scholarship trainings slots aron mas daghan pang ilang matabangan dinhi sa Rehiyon 11. Sumala pa sa focal person sa Provincial Training Center Social Media Advocacy Campaign sa TESDA 11 nga si Jessa Fersas nga adunay mga bakante nga slot alang sa Special Training for Employment Program kon STEP. Tumong sa STEP program mao ang pagbansay sa mga espesyalidad sa komunidad aron makatuon ug makatrabaho pinaagi sa kalihukan sa negosyo, self-employment ug paghatag og serbisyo diha sa katawhan. Dugang pa ni Ferzas nga mamahimong maadto sa TESDA agency sa mga gustong ma-apply silang scholarship training program. Mas pud kaayo ang amo ang pag-coordinate sa mga barangay. Actually, this Monday, nag-coordinate me with Los Amigos and Bago Oshero kay naatay ipa-conduct na skills training sa SMAW NC1 na siya and sila ang among natap nga tagaan. Og mao katong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Daghang salamat Julius Pacot at yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.